Taong 2014, nang gulantangin ng Pilipinas ng krimeng kinasasangkutan ng isang US Marine na dumaong sa Subic Base sa Olongapo para sa military exercises. Noong gabi ng October 11, 2014, nagkakilala sina Joseph Scott Pemberton, isang United States Marine Corps Lance Corporal mula sa New Bedford, Massachusetts, at si Jennifer Laude, na isang Filipina trans woman sa Ambience Disco Bar sa Olongapo. Kasama noon ni Jennifer sa disco bar ang kaibigang si Barbie Galviro. Bandang alas 11 ng gabi ay nagtungo si Jennifer kasama sina Barbie at Pemberton sa di kaliyuang motel, ang Cellzone Lodge. Matapos mag-check-in ay iniwan din agad ni Barbie ang dalawa at nagtungo na ito sa ibang kwarto. 30 minutos matapos mag-check-in ay mag-isang lumabas mula sa silid si Pemberton. Iniwan itong bahagyang nakabukas ang pinto at nang silipin ng staff ang silid ay wala ng buhay si Jennifer. Magandang araw. Welcome sa Crime Lab, kung saan tatalakayin natin ang iba't ibang crime stories sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo. Kung magugustuhan ninyo ang aming video, please like, share, and subscribe. Si Jennifer Laude, o mas kilala bilang Ganda ng mga taong malalapit sa kanya, ay isang 26-year-old trans woman. Hindi raw pinalalagpas ni Jennifer ang araw nang walang makeup at proud at confident ito sa kasarian. Ang sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan ay punong-puno ito ng kaligayahan at walang kaaway. Ayon naman sa kapatid nitong si Marilu, si Jennifer ang breadwinner ng pamilya. Hindi raw ito madamot at palaging tumutulong sa kanila, lalo na sa mga pinansyal na pangangailangan. Regular daw ang pagpapadala nito ng pera sa inang nasa Leyte. Mayroon ding fiancé si Jennifer, ang German na si Mark Susselbeck. 2 taon na ang relasyon ng dalawa na nagsimula lang online. Ngunit may plano ng magpakasal sa Thailand. Nasabi pa ni Mark ay matagal na nitong pinaplanong isama si Jennifer sa Germany. Ngunit noon ngang October 11, 2014, natagpo ang wala ng buhay si Jennifer sa Cellzone Lodge sa Olongapo City matapos mag-check-in kasama ang 19 anyos na US Marine na si Pemberton. Kalunos-lunos ang itsura ni Jennifer nang makita ito ng mga staff ng lodge. Nakahubad ito at bahagyang natatakpan ng kumot ang pang-ibabang bahagi ng katawan. Nangingitim ang leeg dahil sa marka ng pagsakal at nakalublob ang ulo sa inidoro. Ang ikinamatay nito, asphyxia by drowning. Ang suspect, ang huling taong nakasama nito noong gabing yon, ang US Marine na si Joseph Scott Pemberton. Nakuhanan ng CCTV ang paglabas ni Jennifer at Pemberton mula sa Ambience Disco Bar. Kasama rin ng mga ito si Barbie, na siyang nagturo sa larawan ni Pemberton sa isang photo lineup noong October 13, 2014. Ito at si Elias Galiamos na attendant ng Cellzone Lodge ang star witnesses ng prosecution laban kay Pemberton dahil positibong kinilala ng mga ito si Pemberton bilang huling taong kasama ni Jennifer bago ito pumanaw. Dahil doon ay na-detain si Pemberton sa barkong sinakyan niya patungong Pilipinas, ang USS Peleliu, kasama ang mga hindi pinangalan ng US Marines na magsisilbing mga witness sa kaso. Noong October 15, 2014, nag-file ng murder complaint si Marilu Laude, kapatid ni Jennifer, laban kay Pemberton sa Olongapo City Prosecutor's Office. Ang kumatawan sa kanila ay si Attorney Harry Roque, na isang human rights lawyer. Ayon kay Attorney Roque, may sapat na basihan para kasuhan ng murder si Pemberton dahil kitang-kita sa mga ebidensya na gumamit siya ng puwersa at may intensyon siyang patayin si Jennifer nang ilublob nito ang ulo ni Jennifer sa inidoro. Ang mga prosecutors naman ay magsasagawa ng preliminary investigations para matukoy kung maaaring kasuhan si Pemberton sa korte. October 22, 2014, sumugod sa Camp Aguinaldo kung saan nakadetain si Pemberton, ang pamilyang Laude kasama ang fiancé ni Jennifer na si Mark Susselbeck na nagtungo sa bansa ilang araw matapos mabalitaan ng pagkamatay ni Jennifer. Nais ng nanay ni Jennifer na si Julita Laude na makaharap si Pemberton at personal na tanungin kung bakit nito nagawa ang ganong krimen sa kanyang anak. Nakapasok sa unang gate ng kampo ang pamilya Laude, kasama ang abogado ng mga itong si Harry Roque, ngunit naharang na sila sa ikalawang gate. Dala ng matinding emosyon ay inakyat ni Marilu Laude ang fence ng Camp Aguinaldo. Kasunod niya ang fiancé ni Jennifer na si Mark Susselbeck
sa pagpatay sa transgender woman. At napaka-emosyonal ng nanay ni Jennifer Laude pagdating niya dito sa may Campo Aguinaldo. Sa bakod pa lamang kung saan nga naka-detain sa ngayon itong si Pemberton ay sumisigaw na ang kanyang nanay. Ang sinasabi ng nanay ni Jennifer Laude ay gusto raw niyang makaharap, ilabas itong si Pemberton mula sa kanyang kulungan dahil gusto raw niyang personal na makita itong si Pemberton at maliban dito ay gusto raw niyang itanong kung paano niya nagawa na patayin ang kanyang anak na si Jennifer. Nakapasok sa unang gate itong pamilya ni Laude kasamang kanilang abogado na si Attorney Harry Roque. Pero I have to clarify na marami kasing gate dito, no, kung saan nakakulong itong si Pemberton. So nakalusot sila sa unang gate pero sa nakikita nyo, ito yung ikalawang gate at nandyan sila karamihan sa ngayon at dito na sila naharang ng military police. Pero dahil ayaw pumayag ng kapatid nitong si Jennifer Laude na hindi nga niya makaharap itong si Pemberton, ang ginawa niya ay inakyat niya itong fence na ito. Ito yung pag-akyat ni Marilu, ang kapatid ni Laude at sumunod itong kanyang fiancé na si Mark Soselbeck. Pagtalo sila sa mga Filipinong sundalong naroon. Naitulak ni Soselbeck ang isa sa mga sundalo, dahilan para maisyuhan siya ng deportation order ng Bureau of Immigration. Ganon pa man, hindi pa rin nila nakausap ng personal si Pemberton. Inilibing si Jennifer sa Heritage Park sa Olongapo City noong October 24, 2014. Ngunit ang kanyang pamilya ay hindi tumigil sa paghahanap ng hustisya. Noong December 15, 2014 ay nag-file ng murder charges ang prosecution laban kay Pemberton. Ayon kay lead prosecutor Emily Fe de los Santos, nakahanap ang prosecution ng probable cause laban sa US Marine. Naniniwala silang gumamit ito ng treachery, abuse of superior authority, and cruelty laban sa biktima. Makikita raw ang kalupitang sinapit ni Jennifer sa mga injury na natamo nito. December 16, 2014, nang maglabas ng warrant of arrest ang Olongapo City Regional Trial Court laban kay Pemberton. Dahil sa pending na warrant of arrest, ay hiniling ng Department of Foreign Affairs sa US na ibigay sa Pilipinas ang custody ng US Marine. Ayon sa noon ay Justice Secretary Leila de Lima, itutulak ng gobyerno na makuha ang sole custody ni Pemberton dahil kasalukuyan itong nasa kustodiya ng US authorities. Mula sa US Navy ship na USS Palalio sa Subic, ay i-detain si Pemberton sa isang US facility sa loob ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Dahil sa Visiting Forces Agreement o VFA, nanatiling nasa kustodiya ng USA si Pemberton. Dahil sa kasunduang ito ng Pilipinas at Estados Unidos noong 1999, napayagan ng mga US ships at aircrafts na magsagawa ng mga military exercises sa bansa. Nakapaloob din sa kasunduang iyon ang jurisdiction sa mga US military na masasangkot sa krimen sa Pilipinas ay mananatiling nasa USA at hindi sila maaaring litisin sa Pilipinas maliban na lang kung ang kaso ay may partikular na importansya sa bansa. Sumuko si Pemberton sa Olongapo Court noong December 19, 2014, ngunit ibinalik din siya sa Camp Aguinaldo matapos kasuhan ng murder. Labis iyong ikinagalit ng pamilya Laude. Ang hinaing nila, dapat itrato si Pemberton na tulad ng isang regular na preso sa Pilipinas. Ang lugar kasi kung saan nakadetain si Pemberton ay isang air-conditioned na container van sa loob ng headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga sundalong Amerikano lang ang nakalalapit dito at nakabantay lang sa labas ang mga sundalong Filipino. Sa madaling salita, may special treatment na ibinibigay sa US Marine. Bandang Pebrero noong 2015, noong umapila si Pemberton na isa walang bisa ang kasong murder na isinampas sa kanya, ngunit ibinasura yon ng Department of Justice. Nagsimula ang murder trial laban kay Pemberton noong March 23, 2015. Ang depensa ni Pemberton, pakiramdam daw niya ay ginahasa siya dahil hindi niya alam na lalaki ang kanyang makakaniig. Ang akala raw niya ay babae sina Jennifer at Barbie. Nang itulak daw siya ni Jennifer ay sinampal siya nito. Noon na raw nito sinakal si Jennifer hanggang sa mawalan ito ng malay. Ayon din kay Pemberton, ay dinala nito si Jennifer sa banyo para basain at gisingin, ngunit walang tubig. Iginiit din ng US Marine na humihinga pa si Jennifer nang iwan nito sa silid. Sabi ng isa sa mga abogado nito, Pemberton acted only in defense of his life and his honor. Ayon sa lead counsel ni Pemberton na si Attorney Rowena Garcia Flores, isang sex worker sa Jennifer na mariin namang itinanggi ng pamilya nito.
Hindi raw kailangang magtrabaho ng gano'n ni Jennifer dahil may allowance namang ibinibigay ang fiancé nitong si Mark. Sa 68-page decision ng Olongapo City RTC ay nahatulan ng guilty beyond reasonable doubt sa kasong homicide si Pemberton. Ang krimen ay walang legal elements ng murder ayon sa korte. Ayon sa korte ay pumalya ang prosecution na ipakitang nagkaroon ng treachery and abuse of superior authority sa kaso. Bukod pa ron, hindi sinabi ni Jennifer ang totoo niyang kasarian kay Pemberton at lasing si Pemberton at wala na sa maayos na pag-iisip nang mangyari ang krimen. Dahil doon ay hindi murder na may kaparusahang habang buhay na pagkakabilanggo ang inihatol kay Pemberton. Imbes ay 6 hanggang 12 taong pagkakakulong lamang at pagbabayad sa pamilya Laude ng halagang 4.5 million pesos. Ang unang utos ng korte ay ikulong si Pemberton sa No Bilibid Prison sa Muntinlupa City dahil maikokonsidera na siyang national prisoner. Ngunit bandang huli ay binawi rin ang desisyon at hinayaang maikulong si Pemberton sa Armed Forces of the Philippines Custodial Center matapos mag-file ng motion for clarification ng kampo nito. Naghain ng apela ang abogado ni Pemberton para baliktarin ang desisyon ng korte at ng isa pang mosyon na naglalayong bawasan ang sentensya sakaling hindi man ito mapawalang sala noong January 6, 2016. Marso ng taong ding iyon nang magdesisyon ng Olongapo City RTC na bawas ng jail time ni Pemberton. Mula sa orihinal na 12 taon ay naging 10 na lang. August 15, 2017, noong pagtibayin ng Philippine Court of Appeals ang hatol na homicide laban kay Pemberton na mayroong maximum 10-year sentence at magbabayad pa rin ito ng mahigit na 4 na milyong pisong danyos sa pamilya ni Jennifer na ginawa naman ng salary noong August 26, 2020. Noong 2020 rin ay binawi ni Pemberton ng apela na ifinail ng kanyang abogado at ng taong ding yun ay dininig sa korte ang mosyon niyang makakuha ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ano nga ba ang GCTA? Ito ay isang probisyon na nagbabawas sa sentensya ng isang preso base sa kanyang good behavior. At noon ngang September 2, 2020, ay iniutos ng korte ang paglaya ni Pemberton dahil sa GCTA. Inulan ng batikos ang desisyong yon. Paano raw nagpakita ng good behavior ang salarin kung naka-isolate naman ito at walang ibang presong kasama? Agad na nag-file ng motion laban sa release ni Pemberton ng abogado ng pamilya Laude na si Attorney Virgil Lacsa Suarez. Ayon sa nooy Justice Undersecretary Mark Perete, hindi ipaprocess ng Bureau of Corrections ang pagpapalaya kay Pemberton habang naghihintay ng resolusyon sa motion for reconsideration ang pamilya Laude. Ngunit noong September 7, 2020, ay pinagkalooban ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng absolute pardon si Pemberton. Nagulat ang lahat dahil matatanda ang maraming anti-US remarks noon ng dating Pangulo dahil sa pangingialam ng US sa local affairs ng bansa. Marami ang nagalit sa desisyong iyon ng Pangulo, lalong-lalo na ang pamilya ng biktima at ang mga miyembro ng LGBTQ+. Ayon sa spokesperson noon ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque, na siya ring dating abogado ng pamilya Laude, ay hindi raw kailangan magpaliwanag ng Pangulo sa naging desisyon nito. Ngunit, sinabi rin nitong sa palagay nito, ang desisyon ng Pangulo ay may kinalaman sa anti-COVID vaccine na nais makuha ng Pangulo para sa mga Pilipino dahil noong mga panahong yon ay kasagsagan ng pandemya. It's my decision to pardon. Correct me if I'm wrong, but ito ang tingin ko sa kaso. You have not treated Pemberton fairly. So, i-release ko. I am not favoring anybody. Neither Pemberton nor the family. Pero, alam mo, itong gobyerno, may konting, dapa. Kasi, sa good behavior, kailan i-compute mo sa lahat, detained siya for the crime, facing trial, and prison siya for the crime. September 13, 2020, pinakawalan si Pemberton mula sa kanyang detention facility sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Inescortan siya ng mga personnel ng Bureau of Immigration. Dumiretso siya sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, kung saan may military aircraft na naghihintay sa kanya para i-deport siya pabalik sa US. Dahil sa deportation order laban sa kanya ay hindi na siya maaaring bumalik pa sa Pilipinas.
Dahil sa nangyari, ay magsasagawa ang Pilipinas at US ng mas mahigpit na guidelines sa pagsasagawa ng joint exercises ng mga militar. Sa ngayon ay wala nang nakakaalam kung nasaan na si Joseph Scott Pemberton. Ang alam ko lang, kasing disappointed na mga miyembro ng LGBTQ+ at ng sambay ng Pilipino, si Jennifer Laude ngayon sa likod ng bahaghari. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, maaari lang na pindutin ang like button sa ilalim ng video na ito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe para lagi kayong updated sa aming mga storya.